Erwin Tulfo, Chairman ng Senate Blue Ribbon Committee at Senate Energy Committee. Mga Yes, kapuso, mga oo. mahalagang committee Mhm. ito, Weng. At pag-uusapan din natin National Expenditure Program. Senador, magandang umaga, si Joel Suweng. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Joel, Ma'am Weng, good morning. Good Good morning, morning, oo. sir. Opo, kamusta po ang membership ng inyong committee hinahawakan, Senador? Hopefully po this week makukumpleto na, maisusumite na po ng minority yung kanilang mga members na gusto po nilang ipasok sa dito po sa energy. Okay na po, yung sa Blue Ribbon lang po medyo kulang po, pero nag-usap na po kami ni Senador Amy Hmm. noong Wednesday po, at ang promise niya po ay ibibigay niya na po upon consultation noong Friday with Senator Alan Peter Cayetano. Pero I believe, being the Deputy Minority Leader, I believe kaya niya na pong mag-sumite ng mga pangalan ng mga miyembro nila to join the Blue Ribbon Committee. Pero sabi ni Bak Senator Amy, Weng, sorry That's okay. sabi ni Senator Amy, nine-negotiate nila, Weng, yung pagbilang Mm. doon sa tatlong mga Senador, senador na wala, dalawa nasa kulungan, yung isa nagtatago. kailangan daw member din sila. Kailangan maging miyembro sila. Kayo ba papayag po doon, Senator Erwin? Depende po kung ano pong sasabihin. Ang problema po diyan kasi, Sir Joel, Weng, ay papaano po sila makakaboto sa mga hearing kung sila po ay nasa labas. Pero kung yung inyong pong tanong na kung sila po ay ituturing pa rin namin member, of course po, dahil hindi pa naman ho sila nakukonvict. So they still remain as part of the Senate. So pag-uusapan po yan namin ng majority kung saan pong direksyon, kung okay po ba yan. Dapat pa nag-uusap yan si Senador Amy at saka yung Senate leadership, si Senator Win Gatchalian at saka si pro tempore namin at saka Senate majority, ang dapat nag-uusap dyan kung acceptable po ba yan. Kung acceptable po, wala naman ng problema sa akin kasi from the very start naman po, yung mga yan, yung mga dalawa pong nasa kulungan po ngayon, yung isa nagtatago. Para sa akin po, miyembro pa rin naman po yan dahil yan po yung mga binoto po ng taong bayan. Hindi naman natin pwedeng basta-basta alisin na lamang. At hindi pa naman final yung wala pa silang Walang conviction, conviction. Senator. Sa totoo lang Mm. po, Weng, ganun din pananaw ko, innocent until proven guilty po yung mga yan. Exactly. Senator, bakit si Senator Amy na Deputy Minority Leader ang dapat magdesisyon? Nasaan po ang Minority Leader? Magandang katanungan niyo, Weng. Hindi ko masagot. Alam ko, Natatawa baka kayo. may mga may mga inaasikaso lang, Sir Joel, Ma'am Weng. May sakit ba So, siya? May ah, sakit ba si Senator Alan? Parang, in, in, hindi ho siya actually po nung last week po hindi po naka-attend po siya ng trial at saka ng session. Hindi naman ako nagchismis, hindi ko naman tinatanong si Senadora Pia, pero hindi ko alam kung nasaan. Pero napansin ko for 3 days po hindi po pumasok si Senator Allen, or 2 days po, Tuesday, Wednesday po yata So, yun. so So hindi ho, inaantay po namin. sa membership po sa mga committee ng mga minority members sa katulad sa Blue Ribbon, okay na kahit si Senator Amy na Deputy Minority Leader lang ang magdesisyon o kailangan na approved pa rin po yun ng Minority Leader? Okay na rin po yun. Depende po yan kung ano pong pag-uusap ng nila sa minority at saka kung ano kung Mhm. mapag-usapan po, arrangement po niya sa Senate President at saka Mm. pro tempore at saka majority Mm. leader. Kung sasabihin po nila, bibigyan po nila ng thumbs up na okay po siya magdesisyon, wala naman hong problema. Gusto ko lang din Yes. ho, mabuo na po yung Blue Ribbon dahil marami po tayong mga sisilipin tulad po itong mga sa infrastructure po, yung mga substandard. Nariyan din po yung sinasabi ko, isang agency na imbestigahan po natin na billion-billion po ang pinopondo natin taon-taon. Ala pa rin hong nangyayari doon sa mga pinondo. Gusto po natin malaman saan napunta yung pera. Okay. Pero hindi lamang po Blue Ribbon Energy Committee ang may problema sa membership, di ba? Kasi marami pa rin, kahit yung kapatid niyo si Senator Raffy, nagrereklamo dahil wala pa rin minority members sa kanilang komite. So marami pong komite ng Senado ang hindi nakakapag-perform dahil walang minority members. Ganun po ba yung Senator? Ang Blue Ribbon po kasi maraming members po, Opo. maraming kailangan sa minority. Sa energy naman po kasi ilan lang ho. Automatic naman po yung minority leader at saka deputy minority
po pwede po. At saka nag-designate na po sila ng isa pong member nila, I believe, Senator Marcoleta or si Senator Jinggoy, isa sa mga member. As far as kailangan kong tignan yung listahan. Pero I'm sure meron na po sila mga members eh. Yun lang po sa Blue Ribbon, medyo marami po kasi. Okay. Yung National Expenditure Program, nagpahayag na po si Senate President Win Gatchalian na hindi ho papayagan na magbigay ng mga confidential intelligence funds dun sa mga ahensya na hindi naman ito kailangan. Ano ba pananaw ninyo dyan sa CIF, Senador? Bakit po bibigyan? Yung lalo na po ng mga intelligence confidential fund ng ahensya kung wala naman pong kinalaman sa pag-gather po ng mga information, bakit po ilaan na lang po sa ibang bagay yung mga confidential intelligence fund po ng mga agencies. Okay, ito naman po leadership fund, Senator. Ayun, Kayo ba oo. nabigyan kayo ng leadership fund? Wala nga po eh. Simula po nga ako nasa Congress, no, ako po sumali dyan ng 2023 hanggang last year po, wala pong leadership fund. Ewan ko ho, nung mga nakaraan. Ako ho, nag-join ng Congress po last year na Senate. Wala naman ho, wala ho kung alam na may leadership fund. Ewan ko sino ho naka-imbento ho niyan. Pabor ba kayo na manatili ang leadership fund under 2027 budget or dapat totally scrap ito, Senator? Wag na ho, wag na. Para saan pa? Bakit may mga ganun? Bakit hindi na lang po talaga ilaan sa mga proyekto na nangangailangan o sa mga agencies, kung hindi man sa DPWH, other agencies na kailangan po natin. Bakit kailangan may mga ganung leadership? Paano naman yung mga hindi po leader? Paano naman po yung mga counterpart namin sa Kongreso? Sila po, ala rin mga leadership. Meron daw po Bakit din po doon special kami? Meron Po? din daw po sa Congress, sa Kamara de Representantes. Mas mababa lang napakadami kumpara sa nun. senators. What I heard from sa isang congressman po doon, wala rin ho sila natikman. So hindi po lahat nabibigyan. Kaya ewan ko lang di sa Senado dahil ko konti po sila tinatanggi naman po yan. Pero kung ako ang tatanungin, mas maganda siguro, Joel, wag na nang bigyan ho ng kasi baka magiging source pa ng corruption. Harangin nyo po pagka may mga magtatangka ho na ibalik ho yan, pakiharang ng Ngayon pa lang, senador. sir. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa iyo, Joel and Weng, harangin ko po. Isa po ako sa tatayo doon at sasabihin ko na alisin na ho yan. Bakit may ganun? Ba't may leadership? Kung gusto mo, kung may lumapit na isang politiko, LGU na humingi ng kalsada, tulay, building, then diretso mo lang sa DPWH, di ba? Diretso mo na lang sa DOH. Bakit ikaw pang hahawak, ikaw pa magbibigay? Kasi magiging source lang ng corruption yun, Joel. Kasi, galing kay Senator ganito yan. Kaya yung kanyang, siya yung mamimili ng contractor, which is wrong. Paano daw po yung pet projects nyo? Pwede naman po ituro po yan sa ehensya na lang po. I mean, kung lalo na kung mga institutional projects po yan, di ba? Kagaya po, siguro right na, tatapatin ko po kayo, yung Coast Guard po, humihingi po ng mga station sa Pag-asa Island na malaki-laki pong building. Ididiretso po natin sa DPWH. DPWH po ang gumawa niya. Sasabihin natin, kailangan ng Philippine Coast Guard, yung mga institutional project. Meron din po yung Westcom sa Palawan po, kailangan nila ng mga rehabilitation ng building. Hindi po ba po pwedeng idiretso na lang po yan sa DPWH? Kailangan ba idaan mo na yung budget sa akin? Bakit po sa akin bibigay? Hindi po namin trabaho po yun. Trabaho po namin is to legislate laws. Hindi po para maghawak ng budget at magdidistribute ng budget. Trabaho po yun ng DBM. Okay. I'm sure naghahanda ho kayo para sa impeachment ngayong araw na ito. Alas 10 po magsisimula ang impeachment po dyan. Pero may mga nagpapanukala, Senator Juan Miguel Zubiri, balik daw po sa hapon. Oo. 3 Yung p.m. schedule. onwards daw, 3 p.m. Senator. kasi daw mas magiging conducive daw sa pagpapasaho ng batas sa umaga. And then sa hapon, mas makakarami daw ho kayo sa impeachment. Tama po kasi Oho. pansinin mo, Joel, Weng, parang ipa-isa-isa lang. Minsan yung isang testigo. Isang Tatlong linggo. araw nakasalang. Opo. Whereas kung sa hapon nga naman, kung simula alas 3 hanggang maski alas 11 ng gabi, wala tayong problema, di ba? Pwede tayong sumalang ng 2-3 testigo. May puntor nga naman ho. Kaya bakit? At saka mas marami po makakapanood, mas marami tayong kababayan na makakaintindi na ano ho ang nangyayari. Kasi ngayon, pag lahat na nasa umaga, nasa office po, parang ngayong pag ganitong oras po, umaga, mga media lang po ang nanonood at ibinabalita po sa sambayanan. Whereas kung sa hapon hanggang gabi,
pag-uwi ng bahay, mapapanood po ng mga kababayan natin, magkakaroon po sila ng interest. Hindi naman kaya burnout ang abutin nun ng 24 senators, Senator Tulfo. Hindi naman po, magbe-break siguro yan ng mga 11, then uuwi po 12. Total, 10 pa naman po yung, or 10:30 pa po yung umpisa po ng session. Mas lighter po kaysa sa ngayon. Sa impeachment po, nakaupo po kami umaga, pero parang pagod ka na pagdating po ng session. Okay, o sige, abangan namin yung mga development. In the meantime, Senator Erwin, thank you. Good Salamat. morning po. Ay, babalita ko lang, Joel, Opo, Weng, itong EDSA dito sa may Guadalupe, medyo mahigpit. Stop and go ang nangyari doon. Ay, ganun. Usad pagong ito ngayon. May baha ba kayo nakikinig nakikita? Sa programa niyo. May baha ba kayo nagre-report si Senator? Wala naman Apa. baha. Yung nga lang talagang stop Sobrang and go traffic. ito. At saka usad pagong. Ito approaching kami dito sa may Buendia. So ang dahan-dahan talaga. Sa konting pasensya siguro talaga kailangan. Oh, Ingat Joel sir, at Weng. ingat po kayo. Thank Namimiss you. nyo, no? Namimiss nyo. Mag-report. Senator, thank you. Salamat. Sir, thank Thank you, you. Joel. Thank morning. you, Weng. Ingat po. Senator Erwin Tulfo, Chairperson, Senate Committee on Senate Blue Ribbon and of course Energy Committee. Ang oras po natin